Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2571. Ang batang dragon ay tila nasa sabik sa pagbanggit ng pangalan ni Jewel ni Daryl. Umikot ito at lumingon sinusubukang sabihin sa kanila na ito ay Jewel, ngunit ang mga salita ay hindi lumitaw ayon sa nais nito sapagkat ito ay masyadong bata. Si Daryl naman ay tila hindi napansin ang abnormal na pag-uugali ng baby dragon. Huminga ng malalim si Zuboji at naging maalalahanin ang kanyang ekspresyon. Nag-atubili siya para sa isang split segundo bago ipaliwanag, kapatid, kailangan kita upang maging handa para sa mga ito. Ang narinig ko ay malayo sa magandang balita. Ang pamilyang Carter ay talagang nakunan ng Zhangju at ngayon ay nakakulong bilang mga bilanggo. Tungkol naman sa iyong sinumpaang kapatid na sina Chester at Jewel, isang masamang nangyari. Naramdaman ni Daryl na tumulo ang dugo niya sa mga salita at nagmamadaling nagtanong. Ano ang nangyari kina Brother Chester at Jewel? Si Brother Chester at Jewel ay dalawa sa pinakamahalagang tao sa akin, ang isa ay ang kanyang sinumpaang kapatid na laging nakatalikod, ang isa ay ang kanyang confidential. Hahawiin nito si Daryl kung may mangyari sa kanila. Napakamot ng ulo si Zuboji habang nagpupumilit na makahanap ng tamang mga salita, bago tumingin pabalik kay Daryl sa pagkabalisa at sinabing. Si Chester ay nagsumite kay Zhangju at Jewel patay na siya. Hindi hihigit sa kalahati ng isang araw, nagawa ni Zuboji na makuha ang isang hallmaster ng Endless Sky Organization at sinabihan na natagpuan ng mga tauhan ni Zhangju ang bangkay ni Jewel. Tulad ng para sa paglipat ng mga panig ng Chester upang sundin ang Zhangju, hindi na iyon bagong impormasyon. Ano ang katawan ni Daryl ay sumugod sa gulat bago siya umatras ng paatros. Pakiramdam na parang lahat ng lakas ay inalis mula sa kanya. Namumula ang mga mata niya at hindi mapigil ang damaloy ang luha, si Jewel ay patay na hindi ito maaaring. Siya ay isang mabait na batang babae na nasa unahan niya ang buong buhay, paano siya mamamatay hindi ito totoo, naisip niya. Zhangju, paipunatin kita sa mga labi kung iyon ang huli kong ginagawa. Umungol si Daryl na nakakuyom ang mga kamao, na susunog na parang apoy sa loob niya. Dahil sa kawalan ng pag-asa ni Daryl, ang batang dragon ay naantig ng higit sa mga salita at sinubukan ang makakaya na sumandal kay Daryl bilang pagtatangka upang ipahayag ang pasasalamat nito. Hindi hanggang kalahating minuto ang lumipas bago tuluyang kumalma si Daryl. Tinitigan niya si Zuboji at tinanong, sinabi mo na si Brother Chester ay napunta sa ilalim ng mga pakpak ni Zhangju. Sigurado ka ba tungkol doon? Si Brother Chester ay ang pinakamatuwid na taong alam niya. Ang impyerno ay maaaring mag-freeze bago siya tumalikod sa kung ano ang tama at gagana para kay Zhangju. Narinig ko ito mula sa isang hallmaster ng Endless Sky Organization. Si Zuboji ay ngumiti ng mapait bago magpatuloy sa isang mas seryosong tono, bukod, nakita ko sa aking sariling mga mata na nang lumitaw si Chester sa bulwagan ng Endless Sky Organization, lahat ng mga alagad na kabilang sa Endless Sky Organization ay napakarespeto sa kanya. Mukhang hindi ito peking balita. Bumagsak si Daryl sa isa sa mga upuang malapit sa kumpirmasyon, na wala sa pag-iisip at hindi makapagsalita. Samantala, sa dambana ng Endless Sky Organization, walang ekspresyon na naupo si Zhangju sa bulwagan. Ang kanyang mga mata lamang ang nagbunyag ng kabastusan na gumalaw sa loob. Naging mga araw at walang balita tungkol sa kinaroroonan ni Daryl at si Zhangju ay hindi lamang maaaring mas bigo. Tahimik na nakatayo sa kanyang tagiliran ay isang binata at isang dalaga na ang ulo ay may galang na yumuko. Ang dalawang ito ay kapwa nasa paligid ng edad na 20, at mas kanais-nais sa mga tuntunin ng pananaw. Ang lalaki ay tinawag na Vito Chapman at ang babaeng si Karen Spencer, silang dalawa sa pinakabagong batch ng mga disipulo na tinanggap ni Zhangju sa nakaraang dalawang taon. Sina Vito at Karen ay parehong matuto at ambisyoso. Ang mga ito ay mahusay pagdating sa pagdadala ng Zhangju at sa makatuwid ay nakakuha ng kanyang tiwala. Sa ibaba niya ay ang mga matataas na miyembro ng Endless Sky Organization kabilang si Chester. Pumila sila sa magkabilang panig ng bulwagan na walang salita,
hindi manggahas na sabihin ang anumang maaaring makapukaw kay Zhang Ju sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Isinumpa ni Chester sa loob. Maaaring magmukha siyang komposisyon sa ngayon, ngunit sa totoo lang malapit na siyang magkaroon ng pagkasira ng kaisipan. Plano niyang magpanggap na parang lumipat siya ng panig upang sundin si Zhang Ju upang makakuha ng impormasyong unang kamay sa kung ano ang kanilang susunod na hakbang laban kay Daryl. Gayunpaman, 2 araw ang lumipas at walang balita tungkol kay Daryl. Para siyang nawala sa manipis na hangin. Si Chester at Daryl ay kasing lapit ng magkakapatid, paano siya hindi mag-alala? Kabanata 2572. Si Paul, na nakatayo sa tabi ng pasukan, ay tila hindi makapaniwala. Sina Daryl Darby, Chester at Dax ay naging sikat ng napakatagal at malapit nang matapos ang kanilang panahon. Naturally, hindi niya hiniling na hanapin ni Chester si Daryl. Ang pinakamagandang kinalabasan ay kung ang pagkamatay ni Daryl at wala siya, hindi tumayo si Chester ng isang pagkakataon laban kay Zhang Ju anuman ang pagiging malakas niya. Kung mangyari iyon, hindi na si Paul ay mananatiling matalino tungkol sa Chester at magtuon sa pag-aambag sa gawain ni Zhang Ju. Guru, sa gitna ng ganap na katahimikan, sumampa ang isang alagad. Ang sekta ng master ng Saint Fire Palace na si sekta na si Laura Hansen ay humihingi ng pahintulot na pumasok. Sekta ng Saint Fire Palace ang bawat solong tao sa bulwagan ay nagulat sa pagbanggit ng pangalan, at si Chester ay higit pa sa iba. Naisip ko na si Laura Hansen ay naninirahan sa pag-iisa mula nang bumagsak ang incandescent sect. Simula kailan niya nilikha ang Saint Fire Palace sect napaisip si Chester sa sarili. Si Zhang Ju ang unang nag-react at winigiwe ang kanyang kamay. Papasukin mo siya. Si Laura Hansen ay kilalang diyosa ng pamayanan ng New World noong nakaraang henerasyon. Narinig na ni Zhang Ju ang tungkol sa kanya dati ngunit hindi nagkaroon ng pagkakataong makita siya ng personal. Tila makatuwiran na kumuha ng pagkakataong makita para sa kanyang sarili ngayon na siya ang gumawa ng pagkusa na lumapit sa kanya. Ang alagad ay sumugod at bumalik ng ilang segundo pagkaraan na may isang payat na figure sa likuran niya. Naglakad-lakad si Laura sa bulwagan ng kaaya-aya sa isang mahabang pulang damit, ang kanyang mga kurba ay lumipat kasama ang bawat hakbang na kanyang kinuha, na nagbibigay sa kanya ng isang hitsura ng nasusunog na siga. Kaagad, lahat ng mga mata ay nagtipon sa kanya at marami sa mga lalaking disipulo ay hindi maalis ang tingin sa kanya. Ang ganda naman. Kumunot ang noo ni Chester at tiningnan ng mabuti si Laura, ang kanyang mga mata alerto at maalalahanin. Ilang taon na ang nakalilipas mula nang huli niya siyang makita at parang naging mas malakas siya kaysa dati. Sect Master Hansen, huminahon si Zhang Ju at tiningnan si Laura nang may nakakaayang ngiti. Ano ang utang ko sa kasiyahan ng pagbisitang ito, kung maaari kong tanungin? Ang kanyang mga mata ay gumala sa katawan ni Laura habang siya ay nagsasalita at nag-iisip. Nakikita ko kung paano siya sinabing diyosa ng New World noong mga araw, ang kanyang kagandahan ay tunay na karapat-dapat sa pamagat. Wala sa isip si Laura sa titig ni Zhang Ju, ang kanyang nakakaakit na mukha ay nanatiling kalmado habang dumidiretso sa puntong iyon. Ikaw dapat ang sect master ng Endless Sky Organization, may nahuli akong balita na balak mong patayin si Daryl Darby. Ang galit at kahihiyan ay tumaas sa kanyang puso sa simpleng pagbanggit ng kanyang pangalan. Daryl Darby, iyon ay nakalock sa Purgatory Secret Tunnel at iniwan upang mamatay. Nagulat siya, nagawa niyang mabuhay at masaktan ang kanyang karangalan pagkatapos niyang makatakas. Ang lalaki ay maaaring mamatay ng 1,000,000 beses at iyon ay magiging napakabait na uri ng parusa kung nasa kanya ang nakasalalay. 3 araw na ang nakalilipas, nakatakas si Laura sa tulong ng nakatagong mekanismo ng silid at nalaman na si Daryl ay napunta sa lambak ng kamatayan upang obserbahan ang mga kakaibang phenomena. Hindi siya nagaksaya ng ilang sandali upang maipadala ang kanyang pinakamay kakayahang mga lalaki upang subaybayan siya. Hindi nagtagal hanggang ang mga kalalakihan mula sa Saint Fire Palace sect ay nalaman na si Daryl ay nagpakita sa Rock City at nakita kasama ang panganay na anak na pamilya ng Yok. Labis na hangad ni Laura na pamunuan ng mga piling tao ng Saint Fire Palace sect at maglunsad ng isang atake laban kay Daryl, ngunit napilitan siyang sumuko sa pagkaalam na kasama niya si Zuboji. Pagkatapos ng lahat, si Zuboji ay isa sa mga heroes na kilala sa libu-libong taon ng kasaysayan ng tao tulad ng Zurong at Ganggang.
Kahit na sa bawat huling tao mula sa Saint Fire Palace sect, maaaring hindi pa rin sila tumayo ng isang pagkakataon na talunin siya. Iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi nag-atubiling dumalaw si Laura sa Endless Sky Organization. Sa sandaling nahuli niya ang balita na ang Endless Sky Organization na pinamunuan ng kasumpa-sumpang Zhang Ju ay pagkatapos din ni Daryl. O isang misteryosong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhang Ju at nagpatuloy siyang magtanong, maaari ko bang malaman kung bakit ka nagtatanong? Si Zhang Ju ay isang matalinong tao na mas may alam kaysa umamin ng anumang bagay bago niya lininawin ang hangarin ni Laura. Huminga ng malalim si Laura upang maiiwas ang sarili mula sa pagkabigo na nagsisimulang ipakita sa kanyang nakakaakit na mukha, at sinabi. Nagbahagi kami ni Daryl Darby ng isang kasaysayan ng pag-aaway. Pumunta ako dito sa pag-asang makikipagtulungan sa Endless Sky Organization sa pagbaba sa kanya. Ngumiti si Zhang Ju sa nilalaman at tumango. Nakikita ko, napakaganda niyan. Naniniwala ako na ang Sect Master Hansen ay nagdala ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Daryl Darby. Kabanata 2573. Tama iyan. Walang pag-aalangan na tumango si Laura at sumagot, nalaman ko kung saan nagtatago si Daryl Darby ngayon din. Kung kaya lang namin nang malapit na siyang matapos, nisilayan niya si Chester na nakatayo sa di kalayuan at tumalon sa gulat. Ano-ano ang ginagawa niya rito, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pagkamuhi sa paningin ni Chester. Ang lalaking ito ang nagtatrabaho kasama si Daryl upang maging sanhi ng pagbagsak ng sekta ng Incandescent, at ang dalawang magkaaway ay hindi kailanman tiisin ang pagkakaroon ng iba pa. Kasabay nito, pinaputok ni Laura ang kanyang panloob na lakas at handa ng sumuntok. Si Chester din, ay nakatingin kay Laura na nakabantay at alerto. Haha! Tumayo si Zhang Ju at ngumiti bilang tugon sa eksena at ipinaliwanag, Sect Master Hansen, maaari kang magpahinga. Inabandona ni Master Wilson si Daryl Darby at ngayon ay nagtatrabaho para sa akin, siya ay kakampi. Ano, natigil si Laura sa gulat at tumingin kay Chester na hindi makapaniwala. Siya ipinagkanulo niya si Daryl Darby at pumunta sa tabi ni Zhang Ju. Siya ay nag-alinlangan sandali. Ngunit nang makita na si Zhang Ju ay tila seryoso tungkol dito, dahan-dahan niyang pinabayaan ang pagbabantay. Sect Master Hansen, magpatuloy tayo sa pahiwatig na mayroon ka sa tagwan ni Daryl Darby, masiglang tanong ni Zhang Ju. Kinagat ni Laura ang labi at dahan daw ang nagsimulang ipaliwanag, gumagaling siya ngayon sa mansyon ng pamilyang Yok, sa Miss Lore na sinundan ng ilang minuto sa kanyang pagdaan sa lahat ng mga lead na nakalap niya sa malayo. Ang bulwagan ay sumabog sa isang kaguluhan ng kaguluhan. Si Zhang Ju mismo ay halos hindi mapigilan ang pagkasabik sa kanyang mga mata habang iniisip niya sa kanyang sarili. Ha? Sino ang mag-aakalang si Daryl ay nagtatago sa ilang pamilya ng magsasaka? Huwag kang masyadong maganyak. Tulad ng pag-rile ng lahat, idinagdag ni Laura, hindi lamang si Daryl Darby doon, kasama niya si Zhu Baoji. Nalaman ng aking mga alagad mula sa Saint Fire Palace sect na si Zhu Baoji ay ang Panginoon ng panganay na anak na babae ng Yok. Bahagyang naiiba sa presensya ni Zhu Baoji, kumunot siya at nagpatuloy, si Zhu Baoji ay napakalakas na maminamaliit. Zhu Baoji, ang mga browser ni Zhang Ju ay nag-iisa habang ang kanyang ekspresyon ay dumilim sa pagbanggit ng pangalan. Si Zhang Ju ay maaaring maging mapangakit sa kakilakilabot na kapangyarihan, ngunit kailangan pa rin niyang bantayan ang mga heroes na kilala sa mundo sa loob ng libu-libong taon, tulad ng Ghost Valley Sage, Yang Jian, at syempre, Zhu Baoji. Ang lahat ng mga miyembro sa paligid niya ay may katulad na reaksyon sa pangalan din ni Zhu Baoji. Upang maibagsak si Daryl Darby, kailangan nating lampasan si Zhu Baoji, matatag na sinabi ni Laura. Kaya kailangan nating maghanap ng isang paraan upang makitungo muna kay Zhu Baoji. Kapag wala na siya sa daan, ang pagpatay kay Darby ay isang piraso ng cake. Tumango si Zhang Ju bilang pagsang-ayon at sinabi, tama si Sekta Master Hansen. Tumingin siya sa paligid at nagpatuloy, anong mga ideya ang mayroon kayo? Ang iba ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa pagtingin sa isa't isa ng walang bakas. Si Zhu Baoji ay isa sa mga kalalakihan na naabot ang rurok ng martial art. Ang paghahanap ng isang paraan upang makitungo sa kanya ay mas mahirap kaysa makuha lamang si Daryl. Naramdaman ni Chester na lumubog ang kanyang tiyan sa gulat habang pinagsikapan niya upang manatiling kalmado. Pumunta si Laura dito upang makipag-alyansa kay Zhang Ju at nagdala ng balita tungkol sa kinaroroonan ni Daryl.
Ano ngayon guro, may alam akong paraan. Iyon ay kapag ang isang kaakit-akit na figure ay lumabas na may isang tiwala ng ngiti. Si Karen yun. Anong paraan sa sobrang kasiyahan? Nagmamadaling nagtanong si Zhang Ju. Si Karen ay ngumiti ng marahan at tumingin sa paligid niya bago ipinaliwanag. Alam ng lahat na si Zubaji ay isang taong may kasanayan, kahit na agawin niya ang asawa ni Donahue Dixon upang masiyahan lamang ang kanyang sariling pagnanasa sa kagandahan. Sinabi ng tsismis na sa lahat ng mga kagandahan sa mundo, siya ay higit na minamahal ni Lady Chang'e. Kabanata 2574. Tiniyak ng papuri, lumawak ang ngiti ni Karen habang nagpatuloy siya. Hindi ba natututo ngayon si Lady Chang'e ng mga paraan ng Taoismo sa Holy Saint Sect sa ilalim ng Grandmaster Chunyang? Ipinapanukala ko na magpadala kami ng ilang mga kalalakihan na nagpapanggap na mga disipulo ng banal na Saint Sect kay Zubaji at sasabihin sa kanya na humihiling si Lady Chang'e na makita siya. Sa paghusga mula sa kanyang pagkatao, tiyak na hindi sasabihin ni Zubaji kay Daryl Darby, o sa sinumang iba pa para sa bagay na iyon, kaya't hindi kami mag-alala tungkol sa pagbackup niya. Napatingin siya kay Zhang Ju habang nagsasalita, may pagmamalaking ngisi. Haha! Si Zhang Ju ay labis na nasisiyahan sa ideya. Pinunan ng pag-aproba ang kanyang ekspresyon habang pinupuri niya, mahusay na ideya. Mabuti, napakahusay. Tama siya tungkol kay Karen, ang batang babae ay matalino at mapagbantay. Isa sa kanyang pinakamahusay na mga alagad na makapagbigay ng napakatalino na ideya. Agad siyang lumipat sa pagkilos sa pamamagitan ng pagpapadala ng dalawang mga piling alagad upang magtungo patungo sa pamilyang Yok at akitin si Zubaji. Kapag natapos ang seremonya pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang umalis ang mga kasapi sa bulwagan. Guru, noon nang nagpunta si Paul sa Chester na may maling pag-aalala at tinanong, ano ang dapat nating gawin kung mahuli si Zubaji? Mapanganib si Sectmaster Darby. Gumawa siya ng isang punto upang tumingin sa paligid ng maingat habang siya ay nagsasalita upang magmukhang lihim. Buntong hininga. Bumantong hininga si Chester na may isang naguguluhang ekspresyon, pakiramdam na mawawalan na siya ng isip sa gulat. Siyempre, may kamalayan ako doon, kaya't kailangan nating gumawa ng isang bagay. Hindi na lang tayo maaaring maghintay pa sa paligid. Ang bawat likas na ugali kay Chester ay nagsasabi sa kanya na magtungo kaagad sa pamilya Yok ngunit alam niya na sa oras na siya ay wala na, mapagtanto ni Zhang Ju na nagsisinungaling siya at madaling mailagay si Dax at ang iba pa na nakakulong pa rin sa selda sa panganib. Ang hindi niya alam sa oras na iyon ay nalaman na ni Zhang Ju ang kanyang peking pagsuko bago pa ito mula kay Paul. Kaya ano ang plano? Guru, lumapit si Paul at tinanong. Nag-isip sandali si Chester bago sinabi ng mapagpasyahan, kumusta naman ito? Pumunta sa Zhang Ju mamaya at sabihin sa kanya ng personal na nais mong magboluntaryo upang akitin si Chang'e mula sa Holy Saint Sect. Kapag naruroon ka na sa presensya ni Lady Chang'e, kailangan mong ipagbigay alam sa kanya ang sitwasyon at humingi ng ilang mga spiritual pills na maaaring mapabilis ang paggaling ng kuryente. Maaaring sabihin ni Chester na si Zhang Ju ay isang napaka-ambisyoso na tao, na hindi titigil sa simpleng pag-aresto kay Zubaji, ngunit ibabalik din ang kanyang target kay Chang'e kapag tapos na siya sa nauna. Sa makatuwid, dapat na gumawa ng pagkusa si Paul at magtungo patungo sa banal na sekta ng santo, na, nagpapanggap na tulad ng kanyang hangarin na akitin siya ng totoo, nandoon siya upang humingi ng tulong mula kay Chang'e para sa elixir. Si Dax at ang natitira ay nanghihina hanggang sa puntong kailangan nila ng elixir upang makabawi. Sa kasamaang palad, hindi maaaring pinuhin ni Chester ang elixir kahit na nakasalalay ang kanyang buhay dito. Sa kabilang banda, ang Holy Saint Sect kung saan naninirahan si Chang'e ay ang banal na lupain ng Taoism, ang pagkuha ng elixir mula sa kanila ay dapat na isang madaling gawain. Nais ni Chester na magpadala ng sinuman sa pamilya Yok nang walang napapansin na si Daryl mismo ang nagpapino ng elixir. Ngunit palagi siyang naging isang maingat na tao at alam niya na kung malaman ni Zhang Ju ang tungkol dito, lahat ng impyerno ay mawawala. Ilalagay nito sa panganib ang bawat isa, kasama na ang kanyang sarili. Ang mga mata ni Paul ay kumikislap ng mga eskema sa plano ni Chester, sumagot siya ng walang pag-uusap, isang mahusay na napag-isipang plano na ginawa mo, guro. Nakapangiti siya ng katiyakan bago magpatuloy, sigurado ka, tutuperin ko ang plano mo tulad ng sinabi. Sa kabila ng magalang na ekspresyon,
Ang isip ni Paul ay malamig sa kabastusan habang iniisip niya sa sarili, "Oh, Chester, naghuhukay ka ng sarili mong libingan dito. Huwag mo akong sisihin sa kung ano ang mangyayari." Pumunta ka, kalmadong sagot ni Chester. Gumawa si Paul ng tunog upang kilalanin ang kautusan at agad na lumingon upang sumulong patungo sa kinalalagyan ni Zhang Ju. Pagdating niya sa pintuan, huminto siya sa tingin ni Zhang Ju na nagmumuni-muni. "Guro," maingat na bulong ni Paul. Ibinuka ni Zhang Ju ang kanyang mga mata sa tunog at tinanong, ano ito kung si Zhang Ju ay dapat na maging ganap na matapat, kahit na matapos ang kanyang pag-angkin ng katapatan, hindi niya nagustuhan ang mga hindi matatag na kalalakihan tulad ni Paul, na hindi makakakuha ng panig. Pinilit ni Paul ang isang ngiti at sumugod bago magulat ng may paggalang, "Master," si Chester ay kumikilos at may naisip na plano ng mas maaga. Panatilihing mahinhin ni Paul ang kanyang ekspresyon sa pagsasalita. O kaagad, ang interes ni Zhang Ju ay umusbong at nagmamadaling nagtanong, "Anong plano?" Kabanata 2575. Sinimulang ipaliwanag ni Paul kung ano ang sinabi sa kanya ni Chester ng mas maaga sa detalyadong detalye ng walang pag-aatubili. Ang ekspresyon ni Zhang Ju ay naging malamig kaagad sa marinig ang kanyang plano at inition. Tulad ng inaasahan sa Master of Eternal Life Palace Sect, siya ay mabilis sa kanyang mga paa para sa paglalagay ng isang ganoong dula. Huminto siya ng saglit na isinasaalang-alang ang susunod na hakbang bago mag-order. Ngayon na naisip na ni Master Wilson, bakit hindi ka magpatuloy at gawin ang sinabi niya, Lord Chang out at bumalik sa akin para sa elixir, naiintindihan. Chester, ang mga taong iyon mula sa pamilyang Carter na sinusubukan mong isave ay lahat ay lampas sa pag-save sa lalong madaling panahon. Sisiguraduhin ko ito masamang pag-isipan ni Zhang Ju. Samantala, sa mansyon ng pamilya Yok, nagkulong si Daryl sa kanyang silid, na naglilinang sa pag-asang makabawi sa lalong madaling panahon. Alam na ang kanyang sinumpaang kapatid na si Chester ay nasa panig ni Zhang Ju at patay na si Jul, na itulak nito si Daryl sa bingit ng pagkasira ng kaisipan. Sa natitirang araw, siya ay naglilinang tulad ng kanyang buhay na nakasalalay dito upang makuha niya ang kanyang buhay, kapangyarihan at hanapin si Zhang Ju upang makapaghiganti. Sa gilid ng bulwagan sa unang palapag, si Zhu Baji ay nakaupo na nag-iisa, nina sa kanyang isipan. Nais niyang uminom kasama si Daryl hanggang sa mahulog sila, ngunit hindi makatipid. Si Daryl sa isang segundo upang makagugol ng oras sa kanya ngayong mayroon siyang isip na puno ng paggaling at paghihiganti. Nang walang kumpanya, simpleng pag-inom ay tila hindi nakakatuwa para kay Zhu Baji. Sa tabi niya, si Cheyenne ay pinaglilingkuran siya ng tiyanang maingat, hindi manggahas na sabihin, alam na ang kanyang Panginoon ay nasa masamang pakiramdam. "Sir, my lady," ang isang lingkod ay lumakad at gumalang ng galang bago sinabi, "May mga bisita doon na humihiling ng pahintulot na pumasok, sinabi nila na sila ay mula sa banal na sekta ng santo." Holy Saint Sect. Si Zhu Baji ay biglang tumayo sa kaguluhan sa pagbanggit ng pangalan habang iniisip niya, si Chang'er ay nagsasanay ng Taoismo sa banal na sekta ng santo. Nagpadala ba siya ng iba ang pag-iisip kay Chang'er ay napasobrahan sa sigasig ni Zhu Baji. Hindi niya mapigilan ang sumigaw, "Mabilis, ipadala na sila ngayon." Si Zhu Baji ay lumingon kay Cheyenne na nakangiti mula sa tainga hanggang sa tainga at sinabi, "Aking kamanghamanghang mag-aaral, maging isang mabuting batang babae at pumunta sa iyong silid. May mga bagay na kailangan kong pag-usapan sa aming mga panauhin." Ang nangyari sa pagitan nila ni Chang'er ay halos isang bagay na maipagmamalaki sa pagtatapos ng araw. Naisip niya na pinakamahusay na ilayo sa labas ng silid ang kanyang alagad upang mailayo siya sa kakulaitan. "Oo, Panginoon," atubili na sagot ni Cheyenne. Alam ng lahat na ang banal na Saint Sect ay isang nakatagong sekta ng sukat na lampas sa imahinasyon, nagkaroon ng hindi mabilang na alamat tungkol sa kanila na kilala sa buong Siyam na kontinente. Siya ay namamatay na tumingin sa likod ng mga kurtina at nasaksihan ang kadakilaan ng mga nakatagong sekta gamit ang kanyang sariling mga mata. Ngunit nang makita na hindi handa si Zhu Baji sa negosasyon, naglakas loob siyang huwag sumuwi at umakyat sa itaas. Pagkalabas na niya ng silid, "Kinakatawan namin ang banal na sekta ng santo, ang aming pagbati kay Mr. Zhu." Parehong bati ng paggalang sa kalalakihan. Sa katunayan, ang dalawang ito ay ipinadala ni Zhang Ju, hindi mula sa Holy Saint Sect.
Ngumisi, kinaway ni Zubaji ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan ng mga formalidad. Kanino ko dapat bayaran ang kaaya-aya nitong sorpresa? Si Lu Dongbin ba ang nagpadala sa iyo, o may iba pa? Ang dalawang alagad ay nagkatinginan bago, ang isa sa kanila ay magalang na sumulong at sumagot, hindi namin pinapangahas na lokohin si Mr. Zhu. Si Lady Chang'er ang nagpadala sa amin dito. Agad na sumunod ang ibang disipulo at sinabi ng kanyang ladyship na mayroong isang bagay na nais niyang pag-usapan sa iyo ng personal, Mr. Zhu. Haha, ang puso ni Zubaji ay tumalon sa kagalakan habang naisip niya sa sarili, hinahanap ako ni Chang'er. Normal lamang para sa isang babaeng kagaya niya na makaramdam ng pag-iisa. Naginugol ang lahat ng mga taong nag-iisa sa pagsasanay ng Taoism sa banal na sekta ng santo pagkatapos ng pagkamatay ni Hao Yi. Palagi kong lalaman na imposible para sa isang babae na labanan ang aking kagandahan. Nabanggit ba ng Her Ladyship ang tungkol dito? Tanong ni Zubaji. Well, ang isa sa mga alagad ay nag-atubili ng isang segundo bago tumugon. Hindi sinabi ng kanyang pagkababae. Kaagad, si Zubaji ay masigurado kaysa dati na ang dahilan sa likod ng paghanap ni Chang'er ay dapat na isang bagay na romantikong likas. Nararamdaman na parang siya ay kikibazing sa kaguluhan at pag-asa, hindi mapigilan ni Zubaji na asahan ang maaaring mangyari. Kabanata 2576. Halos hindi mapigilan ang kanyang kaguluhan, handa nang umalis si Zubaji. Nang papalabas na siya palabas ng mansyon ng pamilya Yok, napansin ni Cheyenne na aalis na siya at hindi siya papayagang umalis nang wala siya. Si Cheyenne ay maaaring maging isang may mataas na edukasyon na batang babae na ibinigay ang kanyang pagkakakilanlan bilang panganay na anak na babae ng pamilyang Yok. Palagi siyang naging madamdamin sa mga pakikipagsapalaran at ngayon na ang pagkakataon ay nagpakita ng sarili, hindi niya bibitawan. Hindi alintana kung ano ang kanyang sinubukan, si Zubaji ay tila hindi makapaniwala sa kanya na manatili at sa wakas ay isinasama mo siya. Makalipas ang kalahating oras, nagsimulang magtungo sina Zubaji at Cheyenne patungo sa direksyon ng North Mona Continent, kasunod sa pamumuno ng dalawang disipulo mula kanina. Bumalik noong si Yang Jian ay nabubuhay pa, ang bawat solong tao sa North Mona Continent ay pagkatapos ni Zubaji. Naturally, wala na siyang kinakatakutan ngayong 3 taon na mula nang mamatay si Yang Jian. Wow! Ang instant na sila ay nasa labas ng mga suburb, ang puso ni Cheyenne ay umaapaw sa kasabikan at pag-asa, habang iniisip niya sa sarili, sa wakas ay naglalakbay ako sa komunidad kasama ang aking Panginoon, napakasarap sa pakiramdam. Narinig ko minsan na ang average na lakas ng mga magsasaka sa North Mona Continent ay may pinakamataas na ranggo sa lahat ng 9 na mga kontinente. Hindi ko na hinintay na makita ito ng aking sariling mga mata. Guru. Sa gitna ng kaguluhan, tila may naalala si Cheyenne at tinanong, "Oh, ang nanumpa na kapatid ni Master ay nagpapahinga pa rin sa mansyon. Bakit hindi mo natanong kung gusto niyang magtag kasama silly girl? Gumagaling pa rin ang mga sugat niya. Huwag natin siyang patakbo sa paligid." Ngumisi si Zubaji at umiling bago ituloy, at saka, hindi naman ganito ang isang bagay na mahalaga. Sapat na tayong dalawa. Ang hindi nabanggit ni Zubaji ay hindi niya hiniling kay Daryl na sumali sa kanila dahil alam niya ang uri ng lalaking si Daryl. Tiyak na aasarin niya siya dahil sa pagpupulong niya kay Chang'er. Sa pamamagitan ng paraan, alalahanin na makinig sa iyong Panginoon sa sandaling makarating kami sa Holy Saint Sect, sinabi sa kanya ni Zubaji sa isang seryosong tono. Si Lu Dongbin, ang sect master ng Holy Saint Sect, ay isang kaibigan ko. Siya ang Grandmaster ng Taoism na may milyon-milyong mga disipulo na magagamit niya. Mag-asal at huwag mapahiya ang iyong Panginoon. Ang ekspresyon ni Zubaji ay masigasig sa oras na iyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay itinago kung gaano ang pagmamalaki niya sa kanyang sarili. Hindi lamang si Zubaji ang isang manlalaro, may ugali siyang magyabang nang may kasama siyang mga magagandang babae. Ang ugali niyang ito ay paminsan-minsan ay mawawalan ng kontrol, lalo na sa harap ng kanyang magandang alagad. Siyempre, Master, nakangiting tumanggo si Cheyenne. Puno ng paghanga ang kanyang mukha dahil hindi niya maiwasang purihin siya. Ang aking Panginoon talaga ay ang pinakamahusay, kahit na ang Grandmaster ng Taoism ay iyong kaibigan. Haha, tulad ng pagtawa ni Zubaji na may halakhak, naalarma siya sa isang bagay na nauna sa kanila.
Maingat niyang tiningnan ang kagubatan sa magkabilang panig ng daanan ng bundok kung saan sila nakatayo. May naka-off. Bakit nararamdaman ko ang masamang hangarin sa unahan natin? Akala niya habang nakakunot ang noo ng dahan-dahan. Sa noo iyon ay kapag narinig niya ang mga sigaw mula sa malayo. Zubaji, bilisan mo, palibutan mo siya. Kasabay nito, daan-daang mga piling tao na nagsasaka ay nagsilabas mula sa kakahuyan, nakasuot ng parehong itim na suit na may mga espada sa kanilang mga kamay, bawat isa sa kanila ay sumisibol ng mabibigat na lakas. Mukhang naghihintay sila sandali at sa parehong oras, ang dalawang disipulo na dating nangunguna ay tumakbo papunta sa kakahuyan at nawala sa isang kisap mata. Master, tumalon si Cheyenne na may alarma sa biglaang pag-atake. Si Zubaji, sa kabilang banda, ay nagawang mapanatili ang kanyang pagpipigil kahit sa gitna ng galit at bamaling upang aliwin ang kanyang alagad. Ang aking mabuting mag-aaral, pumunta ka sa kung saan ako magtatago. Aalagaan sila ng iyong Panginoon. Si Zubaji ay walang maloko, napagtanto niya na siya ay nalinlang ngunit kahit ganon, natitiyak din niya na walang kinakatakutan. Ang bilang ng mga nagsasaka bago sa kanila ay maaaring mukhang napakalaki sa unang tingin, ngunit iilan lamang ang nakarating sa antas ng Marshal King o mas mataas. Si Cheyenne ay hindi nag-atubiling kunin ang payo ng kanyang Panginoon at agad na nagtago sa likod ng isa sa mga puno. Ang mga magsasaka ay lumubog kay Zubaji sa sandaling wala na siya sa daan. Sa katunayan, ang mga magsasaka na ito ay pawang mga piling tao ng Endless Sky Organization at dumating sila upang isagawa ang utos ng kanilang Panginoon at tambangan si Zubaji. Isang grupo ng mga rabble, umalis ka sa daan, sabi ni Zubaji habang kalmado siyang tumingin sa paligid. Nanatiling mababa ang kanyang boses ngunit hindi moari na may kapangyarihan. Gelas na nakatitig ang pinuno kay Zubaji at sumigaw, Zubaji, napapaligiran ka, at naglakas loob ka bang maging ganito? Kabanata 2577. Napagtanto na wala silang oras upang mag-aksaya sa pakikipag-chat, tumahol ang pinuno, lahat kayong, atake ngayon. Sinabi ng utos ni Master na gusto niya ang taong ito, buhay o patay. Kaagad, libu-libong mga nagsasaka ay pinaputok ang kanilang panloob na lakas at nagtapos patungo kay Zubaji. Sa totoo lang, wala sa kanila ang maaaring magkaroon ng nerbiyos na hamanin si Zubaji sa isang tunggalian. Siya ay isang makapangyarihang bayani na kilala sa libu-libong taon pagkatapos ng lahat. Ngunit sa proteksyon ni Zhang Ju, ang mga lalaking ito ay malaya sa kanilang pag-aalala. Hasino ang tinawag nilang Master kumunat ang noo ni Zubaji, naguguluhan pa rin kung sino ang mga taong ito at kung sino ang humihila ng mga hibla sa likuran nila. Anuman, nakikita na hindi sila nag-aalangan na atake ay ganap na nagalit si Zubaji. Sa tingin mo napakadaling ibagsak ako, medyo matagal na simula nang mag-ehersesyo ako, lahat kayo ang magiging mga punching bag ko ngayon. Sa katunayan, ito ay ilang taon na mula nang si Zubaji ay nasa isang labanan ng anumang uri. Ang pananambang ngayon ay nagbigay lamang sa kanya ng pagkakataong magpainit, at ang pinakamahalaga, upang magpakitang gilas sa harap ng kanyang magandang alagad. Sa sandaling nasabi ang huling salita, inikot ni Zubaji ang kanyang palso upang paluwagin ang kanyang kalamnan bago sumugod sa unahan. Master, mag-ingat ka, sigaw ni Cheyenne mula sa likod ng puno, parehong nag-aalala at nasa sabik sa eksena. Bam! 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 Tumalikod si Zubaji upang magbigay ng isang nakasisiglang ngiti kay Cheyenne nang marinig siya bago pa man singilin sa karamihan tulad ng isang tigre na papunta sa isang kawan ng mga tupa. Agad, ang kanilang formation ay napunit pagkatapos ng isang nakakabingi na tunog ng tunog. Samantala, sa kabilang banda sa kwartong pambisita ng mansyon ng pamilyang Yok, bumantong hininga si Daryl at hindi na nag-isip. Sa wakas ay bumalik ang mga kulay sa kanyang mga pisngi at kitang-kita siya na mas masigla kumpara sa estado na kanyang naruroon sa nakaraang mga araw. Ang kanyang mga sugat ay halos nakabawi at sa kanyang lakas na naibalik. Sa wakas ay makapaghiganti siya kay Zhang Ju kasama si Zubaji. Si Daryl ay lumabas ng kanyang silid na may buong balak na yayain si Zubaji na umalis kasama siya ngunit natigilan siya nang tila hindi niya siya matagpuan kahit saan sa mansion. Kahit si Cheyenne, na nag-aalaga kay Daryl sa buong oras ay tila nawala sa manipis na hangin. Nasaan ang panganay na anak na babae at ang kanyang Panginoon? Hinailan ni Daryl ang isa sa mga lingkod at tinanong.
Si Sir Zhu at panganay na anak na babae ay nagtungo patungo sa North Mona Continent, sagot ng lingkod. Tumigil muna siya sandali bago nagpatuloy, halos 1 oras na ang nakalilipas. Mayroon kaming 2 bisita na nagsabing sila ay mga alagad ng Holy Saint Sect. May binanggit sila tungkol sa Her Ladyship na nais makilala si Sir Zhu at kaya sumama siya sa kanila. Ano, sumimangot si Daryl habang naiisip ang sarili, mga alagad mula sa banal na sekta ng santo. Ang kanyang ladyship malamang na tinutukoy nila si Chang'e. Ngunit alam ng lahat na kinamumuhian ni Chang'e ang lakas ng loob ni Zhu Baji. Bakit niya hihilingin na makipagkita sa kanya? Hindi ito maaaring tama. Simula sa pakiramdam hindi mapalagay tungkol sa sitwasyon, tinanong ni Daryl, gaano katagal bago sila umalis? Mahigit 1 oras, Ginoo, sagot ng lingkod. Agad na bumalik si Daryl sa kanyang silid at inilipat ang sanggol na dragon sa kanyang kaakit-akit na pouch ng hayop at tumungo ng walang pag-aalangan. Ang nakaraang pouch na pagmamayari ni Daryl ay nawasak ni Laura, kaya't ang ginagamit niya ay Reg Along mula kay Zhu Baji sa nakaraang ilang araw ng pamamahinga sa mansyon ng pamilya Yap. Sa mga panahong iyon, sa isang daanan sa kabilang bahagi ng bundok, ang galit na sigaw at pinahirapan na sigaw ay nakagambala sa pagiging matahimik ng kakahuyan. Ang dugo ay nabuhos hanggang sa nakikita ng mga mata, halos kamukha ng lupa na nabasa sa pulang-pula. Sa kabila ng pagiging napapaligiran ng libu-libong mga elite ng Endless Sky Organization, malayo sa pag-amin ng pagkatalo si Zhu Baji. Gamit ang kanyang siyam ng ngipin na rake sa kamay, siya ay gumalaw ng mas mabilis na tulad ng isang daloy ng ilog sa pamamagitan ng kanyang mga kaaway, pagdadala ng ilang mga tao sa bawat welga. Bang! 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 Daan-daang mga piling alagad ay nahulog sa kanilang sariling puddle ng dugo sa loob ng isang kisap mata. Kabanata 2578. Damn it! Ang pinuno ng mga alagad ay tinitigan ang mga punyal kay Zhu Baji, ang kanyang mga mata ay pulang-pula mula sa galit. Zhu Baji, kahit gaano kakatapang, mas maraming tao ka pa rin. Sumuko at baka manatiling buhay ka pa. Zhu Baji, tigilan mo na ang laban. Oo, ang pagdrag nito ay hindi ka makakabuti. Sumuko ka na. Ang iba pang mga alagad na nakapalibot sa kanya ay nagsimulang sumigaw sa pagkabigo. Si Zhu Baji ay sobrang napakalakas at ipagsapalaran nila ang mas maraming nasawi sa bawat sandali na hindi siya pinigilan. Pagsuko sinungitan ni Zhu Baji ang ideya. Sa loob ng maraming taon, nabuhay siya at naglakbay sa mundo at hindi kailanman siya sumuko kahit kanino man. Nais mo akong hulihin, halika sa akin sa lahat ng mayroon ka. Hindi ako tumitigil hanggat hindi ko natatapos ang pagkakaroon ng kasiyahan, sigaw niya sa sobrang kaba habang muli niyang sinisingil ang karamihan. Bang! 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 Si Zhu Baji ay lumusot sa karamihan ng tao, sumisibol sa kanyang kalooban upang labanan at paulit-ulit na sinaktan. Ang kanyang mga mata ay namula-mula sa galit ng pagiging tambangan, walang hangganang kapangyarihan ang sumabog, mula sa loob niya habang nagdala siya ng daan-daang iba pa sa isang iglap ng isang mata. Ang kanyang kabangisan ay malakas na parang ang Diyos ng digmaan mismo ay bumaba sa lupa. Ang natitirang mga disipulo at Cheyenne ay napabuntong hininga sa takot sa nakita. Ano ang lakas ni Zhu Baji ay hindi makatao. Maaaring magkaroon tayo ng numero ngunit magiging sakit upang makuha siya ng buhay. Kalimutan ang tungkol sa pagkuha sa kanya ng buhay, ang pagpatay sa kanya ay sapat na mahirap. Habang ang mga alagad ay bulala sa pagbibitiw sa tungkulin, tumingin si Cheyenne kay Zhu Baji na hinahangaan at hindi makapagsalita. Sa tuwa habang iniisip niya sa kanyang sarili, ang aking Panginoon ay talagang walang talo. Mukha siyang astig na labanan laban sa lahat ng mga taong ito ng mag-isa lamang. Naramdaman ang paghanga mula sa titig ni Cheyenne, ang puso ni Zhu Baji ay agad na nabalot ng kayabangan. Napakasya ng laban na ito. Zhu Baji, huwag ka nang masyadong maganyak. Isang dagandong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan pagkatapos lamang, sinundan ng isang nakakatakot na figure na papalapit na may bilis na maihahambing sa kidlat. Si Zhang Ju iyon. Siya ito, tumalon si Zhu Baji sa paningin ni Zhang Ju. Agad na lumitaw ang puot sa kanyang mga mata habang sinabi niya, kaya ikaw ang umakit sa akin na nagkukunwaring si Chang'e. Nagdilim ang kanyang ekspresyon habang nagpupumilit na pigilan ang kanyang galit. Si Zhu Baji ay maaaring isang kilalang lecher, ngunit siya ay isa ring napakatalas na tao.
Sa sandaling lumitaw si Zhang Ju, agad niyang napagtanto na si Zhang Ju ang humihila ng mga kwerda sa likod ng lahat. Si Chang ay hindi hinahanap para sa kanya upang magsimula sa, lahat ng ito ay isang paglalaro upang mailabas siya ng mag-isa dito. Kahit na matapos ang pagdurusa kay Daryl sa labis na pagpapahirap at sakit, hindi nasiyahan si Zhang Ju at gumawa pa ng isang hakbang upang linlangin si Zhu Baji. Napakasuklim, Zhu Baji. Si Zhang Ju ay kinutya ng walang emosyon, walang ganoong bagay na masyadong kasuklam-suklam pagdating sa mga diskarte. Ikaw lang ang may kasalanan sa pagkabulag ng lekeri mo. Mukhang angkop para sa akin na gamitin si Lady Chang bilang isang dahilan upang maakit ka. Nanlalamig ang mga mata niya habang nagpatuloy, to be honest, wala akong laban sa iyo kundi ano pang pagpipilian ang mayroon ako. Isinasaalang-alang na ikaw ay nanumpa na kapatid ni Daryl Darby. Hindi ka makakatakas dito, maaari ka ring sumuko at sumama sa akin. Kahit na ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon, ang pakiramdam ng tagumpay na nadama ni Zhang Ju sa loob niya ay halos labis na tiisin. Si Zhu Baji talaga ay isang tulala. Ang kailangan lamang ay banggitin si Lady Chang at sinundan niya ang mga kalalakihan na ipinadala ko rito hanggang sa nawala ang isang tuta. Kapag nahuli na siya, hindi na magiging banta si Daryl Darby nang wala ang kanyang tulong, naisip niya. Kasabay nito, napansin niya ang mga bangkay ng kanyang mga alagad na pinatay ni Zhu Baji sa paligid nila at ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng galit. Kabanata 2579. Ano muli sa usapan tungkol sa pagsuko si Zhu Baji ay napatulala sa isang split segundo bago gumanti ng nakangiti. Zhang Ju, sino ka lang sa palagay mo maaari mo akong ibigay sa pagsuko dahil lamang sa tinanong mo sa sandaling iyon? Si Zhu Baji ay halos namamangha sa katapangan ni Zhang Ju na subukang magdala ng kaguluhan sa siyam na kontinente, kahit na ikulong ng lubo sa loob ng 1,000 taon. Naramdaman ang paghamak ni Zhu Baji, ang mukha ni Zhang Ju ay dumilim sa galit. Inisip ni Zhang Ju ang kanyang sarili bilang tao na mamamahala sa siyam na kontinente at galit na galit sa pagiging disrespeto at ininsulto ni Zhu Baji. Nilock niya ang mga titig kay Zhu Baji at sinabi, hiningi mo ito. Isang alon ng sumisindek na aura ang sumabog mula sa loob ng Zhang Ju sa sandaling binigkas ang huling salita, agad na nagyelo ang hangin sa kanilang paligid sa puwersa. Ang mabangis na kapangyarihan ay lampas sa imahinasyon at ang bawat isa na nasa presensya nito ay nadama na parang sila ay nakulong sa ilalim ng tubig. Matapang na itinaas ni Zhang Ju ang kanang braso sa posisyon at hinampas patungo kay Zhu Baji. Hindi gaanong masama, kung tutuusin, naisip ni Zhu Baji habang kumunat siya sa hindi kapani-pani walang bilis ni Zhang Ju. Walang oras upang umiwas at sa gayon pinaputok niya ang kanyang panloob na lakas upang kontrahin ang pag-atake. Ang isang nakakalag na shockwave ay pinakawalan. Kaagad nang magsalpukan ng kanilang mga kamao at kumalat sa kanilang paligid. Si Cheyenne at ang natitirang mga disipulo ng Endless Sky Organization ay umatras at paatras, napasigla sa takot. Ang dating walang malasakit na ekspresyon sa mukha ni Zhu Baji ay naging seryoso dahil napagtanto kung paano sinis-index sa kanya ang tunay na kapangyarihan ni Zhang Ju. Kinuha ang pagpapaputok ng 8 antas ng kanyang panloob na enerhiya upang mapaglabanan ang isang suntok na iyon. Si Zhang Ju din ay naalarma sa engkwentro. Tulad ng inaasahan sa isang bayani na sikat sa libu-libong taon. Ang pagkuha kay Zhu Baji ay maaaring hindi ganoon kadali sa naisip ko. Naisip niya, ngunit sa aking kamay ang Skybreaking Axe, hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Nang maramdaman ang pag-iingat sa mga mata ni Zhang Ju, tumawa si Zhu Baji ng tawa at tinukso, hahaha. Ano ngayon gusto mo pa bang lumaban? Si Zhang Ju ay maaaring isang mapanganib na tao sa karamihan ng mga tao, ngunit si Zhu Baji ay hindi man lang siya tinakot. Kapatid Zhu. Isang boses ang sumigaw mula sa malayo, sinundan ng isang dasyang figure na papalapit sa bilis ng kalangitan. Si Daryl iyon, at lahat ng mata ay nakatipon sa kanya nang sabay-sabay sa kanyang pagdating. Si Zhang Ju ay tila nagulat noong una, ngunit kaagad na huminahon at ngumiti ng matagumpay, kaya't sa wakas lumitaw ka, Darby. Kahangahangang tiyempo, dapat kong sabihin. Magkakaroon ako ng pareho kayong at si Zhu Baji na magkakasamang nakunan. Namula si Daryl kaagad pagkakita niya kay Zhang Ju at mabilis na iginuhit ang Heavenly Halberd bago ito ituro kay Zhang Ju. Zhang Ju, magbabayad ka ng dugo sa pagkamatay ni Jul ngayon.
Sumigaw siya. Walang taong maaaring manatiling binubuo sa pagkakaroon ng kanilang kalaban, at si Daryl ay walang kitaliwasan dito. Ang pag-iisip ng pagkamatay ni Jule bago ang kanyang oras ay nagtaboy sa kanya mula sa gilid ng katinoan at hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Kapatid, ikaw at ako, tatanggalin natin ang peste na ito alang-alang sa 9 na kontinente, pagmamalaking sigaw ni Zuboji. Kapatid Zu, huwag mo siyang maliitin, mayroon siyang skybreakang axe, babala ni Daryl. Sa kabila ng nag-aalab na galit sa kanyang puso, hindi niya pinayagan na mabulag siya ng puot. Kahit na maaaring mayroon siyang tulong ni Zuboji, dapat pa rin silang maging maingat na isinasaalang-alang na si Zhangju ay nagmamay-ari ng skybreakang axe. Ano naging madilim ang ekspresyon ni Zuboji sa pagbanggit ng sandata? Hindi ba nawala ang skybreakang axe 3 taon na ang nakakaraan sa Wild Deserted Secret Region matapos na tumakas kasama nito si Donahue Dixon? Paano ito napunta sa mga kamay ni Zhangju? Si Zhangju ay ninisyon at tinitigan ng mabuti si Zuboji. Tama, isa ang may skybreakang axe. Ito ang kapalaran. Ako, si Zhangju, ay sinadya upang maging kataas-taas ang pagkakaroon ng 9 na mga kontinente. Kalimutan kayong dalawa, kahit na kumuha ka ng isa pang bayani na susuportahan ka, hindi ka naninindigan ng pagkakataon laban sa akin. Humanda kang mamatay. Kaagad na nagsalita ang huling salita, ipinatawag ni Zhangju ang skybreakang axe at umindayog. Ang mga alon ng sobrang lakas na aura ay lumiwanag sa hangin, nagtitipon ng mga bagyo sa buong kalangitan sa mga bundok. Sa karamihan na nagpatutuo dito, ang tanawin na nauna sa kanila ay apokaliptiko. Kabanata 2580. Banal na isinumpa ni Zuboji. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay tila kumupas ng kaunti sa paningin ng skybreakang axe. Kinakabahan siyang lumunok nang maramdaman ang Zhangju na walang hangganang masamang hangarin at inisip sa sarili. Hindi nakapagtataka na si Zhangju ay may kumpiyansa sa sarili. Sino ang mag-aakalang mayroon talaga siyang skybreakang axe? Gayunman, ang pagkakaroon ni Daryl ay nakakuha muli ng katahimikan kay Zuboji habang siya ay uminis. Zhangju, kung kahit na ang isang tao na tulad mo ay maging kataas-taas ang pagkakaroon ng 9 na mga kontinente, ang langit ay dapat nawala sa kanilang pag-iisip. Hindi mo ba alam na ang kasamaan ay hindi maaaring manalo laban sa hustisya? Kalokohan! Umungal si Zhangju at kasama nito, napagpasyahan niyang hindi nasayangin pa ang kanyang oras sa pagtatalo at lumundag sa hangin na may mahigpit na hawak sa skybreakang axe. Ang kanyang panloob na lakas ay sumabog mula sa kanya at pinunit ang kalangitan. Isang alon ng lakas na petrifying ang sumabog mula sa skybreakang axe at bumuo ng isang nakakabulag na ilaw na direktang ipinadala patungo kina Zuboji at Daryl. Maaaring hindi ito lumipas sa 1 taon mula nang makuha ni Zhangju ang skybreakang axe, ngunit siya ay isang napakatalino na tao na nakakuha ng lakas mula sa masasamang pamamaraan ng paglilinang, na nagpupuri ng lubos na positibong enerhiya ng skybreakang axe na perpekto. Hindi niya kailangan ng pag-iingat sa pagkontrol sa lakas ng skybreakang axe tulad ng kinakailangan para kay Donahue Dixon dati. Kaagad, ang gintong ilaw ay sumilip at ang buong bundok ay natakpan ng isang nakasisindak na kapaligiran. Ang bawat tao na nakasaksi ay naramdaman ang lamig ng kanilang dugo habang nakatingin sa mga mata na nakabukas sa takot para kay Zuboji, lalo na kay Cheyenne. Hindi niya mapigil ang manginig, pakiramdam na parang nawala sa kanya ang lahat ng kanyang mga binti at bahagya na manatiling nakatayo. Sina Daryl at Zuboji ay nagtapon sa isa't isa ng isang nakakaalam na hitsura bago hinimok ang kanilang panloob na lakas na sama-sama na itaboy ang atake. Tiyak na sa sandaling iyon nang may marinig na daing ng lupa na nakakarinig mula sa taas sa itaas nila at mga bagyo na nagtipon na may kulog na dumidulog sa likuran. Isang napakalaking anino ang lumitaw mula sa mga ulap at isang dragon ang nakita. Ang bawat isa, kasama sina Zhangju at Daryl, ay natahimik sa pagkabigla sa hitsura ng dragon na may isang solong pag-iisip sa kanilang isip. Ano ang nangyayari at bakit lumitaw ang isang dragon sa labas ng asol? Si Daryl, bukod sa lahat, ang pinaka-nagulat. Napakaraming naririnig na static sa kanyang ulo habang ang kanyang isip ay naging itim sa isang iglap. Ito ay libu-libong taon mula nang makita ang isang dragon sa 9 na kontinente. Ang huli ay dapat na ang sanggol na dragon na napusa lamang at inilagay sa enchanted na hayop na pouch ni Daryl. Ngunit kung iyon ang kaso, saan nagmula ang isang ito?
Ang napakalaking dragon ay nagpalabas ng mga alon pagkatapos ng mga alon ng ugong ng dragon na nagpadala ng isang nakasisindak na aura sa mga tao sa ibaba. Ang aura na ito ay tiyak na natatanging kapangyarihan ng isang dragon, ang Dragon Breath. Kahit na ang mga kalalakihan na kasing lakas ni Daryl ay hindi makatiis sa epekto at agad na natamba ng walang malay kapwa sina Zhangju at Zubaji, pati na rin ang bawat solong taong naruroon sa pinangyarihan ay sabay na bumagsak sa lupa pagkatapos niya. Walang ideya si Daryl kung gaano siya katagal na namamatay. Ang alam lang niya ay ang pagkahilo na naramdaman niya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakakatakot ang dragon na iyon, naisip niya. Sumimangot si Daryl at agad na napatulala sa sandaling tumingin siya sa paligid niya. Nasaan ako, naisip niya. Mahinahong hinaplos ng simoy ng dagat ang pisngi at nagulat si Daryl nang makita ang kanyang sarili sa isang isla, ngunit ang lahat sa paligid ay malayo sa normal. Ang tubig ay maitim ang kulay at ang langit ay kulay abo na walang paningin ng araw o ng buwan. Paalala nito sa Daryl ng Wild Deserted Secret Region. Nakita niya ang isang napakalaking bato na hindi masyadong malayo sa kanya, na nagtataas sa higit sa 100 metro ang taas na may mga sinaunang salitang inukit dito na nabasa, The Legendary Island of Dragons. Teka, ang Legendary Island of Dragons, naisip niya.